movie niyo prior to this one, yung Wag Mo Akong Iwan. Tapos ngayon meron nga po kayong bagong bago, hindi pa din papalabas yung Wag Mo Akong Iwan. May bagong movie na naman po kayo na nagkakaabala. Actually, yung Huwag Mo Kong Iwan, wala pa tayong credit. So, we are submitting a letter of intent to Metro Manila Film Festival. Hopefully, mag-consider kami then. Right after siguro sa result, then magkaroon na kami ng credit. In December, I think. Direk Joel, ano pong intended for this theatrical release din po, Fatherland? We still have to decide how we would like to confront that problem later on when the film is done. Okay? But we would like to have it in such a manner na malaki din ang pagdadausan namin, kasalihan namin. Okay? Ang Wag Mo Akong Iwan ay natapos na at gusto kong sabihin sa inyong lahat, i-promote nyo rin naman kasama nito at eventually din naman yun. Maganda siya. Maganda siya. At mahusay din ang mga artista. Ano? Meron ka? Direk, okay po. Dito. Ano? Hindi ko naintindihan. Okay, kay Inigo na lang po. Inigo, hindi ka ba nahihirapan for yung ganitong setup? You're in US based, then meron kang project sa Philippines, pupunta ka rito, tapos babalik ka ulit ng US. Ako sobrang grateful po rin po na nabigyan ng opportunity po na makagawa po ng pelikula dito. I've been staying in the States more, I've been doing auditions. May ginawa pa ako ng movie, maliit lang po yung character ko po, pero hindi pa siya lumalabas. Pero yan, I still do auditions almost twice a week. Sobrang daming auditions pa rin po na ginagawa. Pero mabigyan po ng pagkakataon po na makagawa dito ng pelikula. Walang problema po na pabalik-balik para makagawa po. Okay, last two questions, sino po magtatanong? Gorgie! Si Mel. Gorgie. Si Mel daw. Singit lang muna. Curious lang ako, Miss Angel. Question po for Miss Angel. Oo. Bakit kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon makapagtrabaho ka kay Direk Joel even before? I've worked with Direk, pero sa TV. Most of my works with Direk were sa TV. Tapos sa pelikula hindi pa kami nakapagtrabaho. Although there was one project na halos ginawang pelikula. Parang it was a film made for television with Derek Ramsey. So, alam mo, naiintindihan ko yung sinabi ni Miss Pai. Dapat handa ang loob mo, ang katawan mo, ang isip mo pag katrabaho mo si Direk Joel. Kasi nung nagsisimula ako, I worked with him in Maynila. Maynila ba yung Direk? Oo, sa GMA. Nakakatakot siya talaga. Pero magaling kasi talaga si Direk. So magkahalong takot and excitement yung nararamdaman ko every time alam kong katrabaho si Direk Joel. Kasi bago, first time. At tapos ito pelikula, so hindi ko alam kung pareho ng proseso, pero excited ako how this film, after hearing the storyline, how this film will pan out. Kay Allen, sa dami ng pinagsamahan niyo ni Direk Joel, gaano ka na komportable in attacking your roles? Siyempre, dynamics mo sa director, award-winning. Ano yung pagbabago, ano yung dala-dala mo lagi pag si Direk Joel ako? Ako, pag si Direk Joel, lagi excited ako makatrabaho sa Direk Joel, always. No? Kasi, yun nga, siya nagbigay sa akin ng best actor sa dami ng mga pinag-ginawa natin. And dami kong natutunan sa kanya eh. So every time na lang na nagwag ako ng pelikula, I make it a point na lagi kami nag-uusap ito eh, every scene. Every scene, nag-uusap kami. Lalo na itong pelikula to, alam ko, marami yung beses na lalapit sa kanya kung paano yung unang-una yung character ko, napakahirap. Paano yung maging Muslim, hindi rin ako Muslim, kumakain ako. So, yung kumakain, madali sa akin, hindi na ako aarte nun. So, yung Muslim, tapos magiging baklava ako. So si Direk ang bahala. Ako, malaking tiwala ko kay Direk Joel na alam kong kakayanin ko dahil sa kanya. So,
Direk Joel, feeling ko ito yata isa sa pinakamalaking pelikula mo as far as casting is concerned. Totoo. Naniniwala ka ba dito? After pandemic, yes. Before pandemic, marami akong ginawa. Yung may Felix Manalo. Marami akong ginawa malaki. Pero this Ito are- yung after pandemic. This is the one na talagang malaki. Malaki ang ibig sabihin, malaki ang casting. Oo. Tsaka si Allen, inisip ko pa lang ito, inisip ko na agad si Allen for this. Because alam ko ang kakaya ni Allen bilang actor. Mahirap yung role. Mahirap talaga yung role. Marami akong hihingin sa kanya dito na hindi ko hingin sa kanya in the past. Kay ano po, Inigo bilang your lead actor also, ano po ang inyong medyo inaasahan o expectation or yung mga reminders? Nakita ko na ang ginawa ni Inigo. Nakita ko na kung paano siya. Alam kong magagawa niya ito. Naniniwala ko ng isang taong mahusay kumanta, mahusay umarte. Ang isang taong magaling kumanta, magaling umarte. Reaction ng ni Inigo, handa ka na- Lahat ng artista ko na magaling kumanta, magaling umarte. Oo, talaga. Ate Guy. Si Nora, magaling kumanta, di ba? Sino pa? Marami pa. Magaling sila umarte, di ba? Kahit hindi marunong kumanta, marami ding maganda umarte. Marami ding nagtatago-tago pero kumakanta-kanta. Pero tinatago lang ang boses. Pero kumakanta din sila. Inigo, handa ka na ba o gaano ka na kahanda na mabinyag ka ni Direk Joel naman? Sa pelikula. Sa ngayon pa lang po, grabe na yung kaba ko, syempre, sa lahat na naririnig ko. Pero, upon meeting direct, alam kong gagabayan niya ako. Hindi siya basta-basta mananakot, hindi niya basta gagawin kung takutin lang. Basta alam ko para sa movie, para sa pelikula, para sa karakter ko, alam kong siya yung magagabay sa akin para magawa ko ng maayos. Gaano kataas yung pressure kasi lahat ng artista dito award-winning, lalo na yung mga nasa mga kababaihan nating award-winning actresses. Sobrang laki po ng pressure. Ngayon pa lang po, sobrang iniisip ko na kung paano ko ma-overcome yung kaba ko pagkaharap ko na sila, pagka-eksena ko na po sila. Bakit gusto kong bago? Opo, Direk. Bakit gusto mo bago? Dahil ayoko yung masyadong umaarte. Yung bago, hindi umaarte. May pagka-raw. Yan. Gusto ko. Bagay dito sa pelikula ito. Kahit doon sa mga matatanda ng umaarte, ayoko umaarte. Oo. Acting is no acting. Tandaan mo yun. Thank you po. So direct, magaling ka rin kumanta kasi ang galing-galing mo umarte. Yun sana ang una kong profesyon. Singer ka talaga? Ay, oo, kumakanta kapag birthday mo. Tama, nagko-concert ka nga pala. Binigay ko yung kay GM. Siya ang Oo, mga I remember, yeah. Tama, naalala ko Anyway, na. hindi na ako makanta. In private na lang. Oo. Pwede ka magpasample mamaya, direct. Pwede finale natin song number mamaya. Oo. Hindi, mamaya na direct, may tatanong ako kasi mamaya. Anahin ko na lang muna si Allen. Parang follow up lang kanina dun sa tanong ni Mel. Kasi parang ang laki lang yung pressure nito sa'yo. Iniisip ko doon sa base sa kwento ni Direk Joel, parang dati, nung parang siguro mga Christopher De Leon yun, nung gano'n, dapat Philip Salvador. Tapos sa mga era ngayon, mga Piolo Pascual na, Dingdong Dantes, mga gano'n. So, sa'yo ito ipinagkatiwala. Grabe yung kahapon lang napag namin sa Guardia de Honor, ibang-iba rin yun. Oo, mamaya sa Avenida, talaga na-promote natin. Mamaya sa Avenida, ibang-iba rin to. Pero gaano ito kaiba rin sa mga nagawa mo na? Like, nung ganong kalaking pelikula, like yung sa Guardia at saka itong sa Avenida. At ano yung paghahanda mo rito? Ano na kung nabasa mo na yung buong script, pero nasa isip mo na kung paano mo atakihin yung role mo dyan. Yun nga, wala pa kaming script kasi. Hindi Okay. hindi ko pa nabasa yung script kasi wala pa kaming hawak na script of yun. Pero yung kwento ni Direk tsaka ni Sir Roy kung paano yung character. So, siyempre, nabivisualize ko na kung paano yung gagawin ko, paano yung atake ko sa mga eksena. Pero
Hindi ko alam, kasi every time na may pelikula ako, may ginagawa ako, lumalabas na lang pag during shooting na. Hindi ako nagpaplano kung paano ko atakihin ang sa eksena eh. So kung ano lang yung maramdaman ko dun sa eksena, kung ano yung maramdaman ko sa eksena ko, sa actor ko, so dun ako nag-react, dun ako kumukuha ng hugot sa mga ka-eksena ko. And yun, sabi ko nga, every time na may eksena with Direct Joel, may movie kami ni Direct Joel, lagi ko siya kinakausap kung Direct, okay ba to? Direct, okay ba yung ginawa ko? Kung okay sa'yo, kung sa akin, hindi okay, pwede mag-isa pa. So, kumbaga, nag-compromise kami dalawa. And kailangan ko talagang pagandaan kasi sabi mo nga, yung role na to, hindi pang Piolo Pascual, pang Dingdong, pang Christopher De Leon, lahat ng mga magaling na artista, okay yan. Pero sabi mo, every time na gumagawa ako, hindi ako sinasabing ako, kaya ko to. Pero kakayanin ko para sa pelikula, para rin Direct Joel at sa mga co-actors. Ayun. Okay, good luck. Thank you, Allen. Direct, based sa kwento mo kanina, Fatherland yung, kung tama ako, no, yung interpretasyon ko lang, Fatherland yung title, pero parang story ng anak na ni Inigo, parang sa kanya, umiikot yung Istorya ng paghahanap ng yung asang anak. Pero ganito kalaking pelikula at medyo matagal-tagal na rin since pandemic na hindi na tayo inaabangan natin itong sa darating na Film Fest, mukhang pinaghahandaan talaga ng mga producers na mga magagandang pelikula. Pero ito, hindi pa natin sure kung saan yung ito, kung anong magiging platform ito. Pero ano yung gusto mong iparating sa mga itong pelikula na ito na dapat magiging takeaway ng mga manonood dito sa movie na ito? Gusto ko makita yung pag-ibig ng ama sa anak, yung pag-ibig ng anak sa ama, at ang pag-ibig ng anak sa nakikita niyang nangyayari sa bayan ng ama niya. Kung paano ito bumago sa kanya, anong impression niya, sa exposure niya sa reality na pinakita ng natin. That's what I want the audience to see. Hindi lang news, kundi dramatization of an actual happening in life. Yun yung gusto ko ipakita. Oo. And sa dami ng mga magagaling na artist at laki na lahat sila ay nagbida na, naayos yun na ho ba kung anong magiging billing nito? Pinatanong kayo na ni Natalie. Aba, hindi ko alam kung pabilog, pa-square, paano. Sila na mag-uusap-usap tungkol doon. Oo. Siguro hindi naman maging issue. Alphabetical. Or according to from appearance. Hindi. Pero yung nila, yung role naman nila, or exposure sa movie, hindi naman magiging issue sa kanila. Dahil, tatlong vignette ito, nandun sila sa tatlong vignette. Ang isang vignette ay sinushoot ng 3 araw. 3 araw lang ang shooting ng isang vignette. Wala na tayong freedom noon na gumawa ng 30 shooting days, 31 calendar days. Wala nang ganun gumagawa ng ganun. Iba na ngayon ang kalakaran ng pelikula. So kailangan isaksak lahat sa 11 araw, 10 araw ang hinihingi ng pelikula. So alam na lahat ng artista na 3 araw lamang sila kailangan sa shooting na ito dahil 3 araw lamang gagawin ang isang vignette. Yung vignette So, bali mga 9 to 10 days lang po ito? mga 10 to 11 days. Ganun. Ganyan pala kayo. Kaya pagkatapos nyo lahat dito, kakausapin ko mga artista para magkaintindihan kami. Like sa mga fight scene, yung gera na scene. Gera. Pagkakasyahin niyo yun sa isang araw lang o kalahating araw? Ano ko, baka 2 araw, 1 araw, kalahati, depende. Pagdating ko doon, huwag na lang pala. Titingnan natin. Yes, Marinel. Direk, yung tatanungin ko po yung dalawang bumisnis po doon, si Mercedes at si Miss Cherry Pie. Pakwento lang po yung dynamics ng pagtatrabaho nyo kasi lagi nga kayong nakikita nag-aaway sa TV. Paano kayo in real life? Actually, pinag-usapan din namin bago pumasok. May sinabihan kami sa labas na nagpaplastikan lang kami. Ganito lang kami in front of other people. Ganito. Pero actually may competition.
Hindi. Hindi. I mean, me and Chetzer, I mean, we're both actors and we know, we love our craft yung gano'n. So alam namin yung ibig sabihin nun, di ba? We always work for the scene. So, di ba, more than para sa kanya, para sa akin, di ba? Because ang kinagaganda naman ng isang pelikula is the scenes, di ba? So, we always work for the scene. So, we always collaborate. Tapos may respeto kami sa isa't isa bilang aktor, di ba? Uy, Chets, okay na ba ganito, ganyan. Tapos may dialogue, tapos mag-i-improvise. O, mag-i-improvise ako ng ganito. Okay, maganda sagot mo, gano'n. We collaborate, we work things out, and gano'n. So, okay. Sa ako, I really enjoy working with Miss Pai kasi hindi, totoo. Nagtatawanan. Kasi she's very generous din and very, pansin ko, sobrang bilis talaga ng utak. Yung mga lines, most of the, I really appreciate din working with our writers sa set, pero most of the, yung mga nagiging meme or yung mga nagiging trending na lines, galing kay Miss Pai. Idea niya yun. So yes, I Okay, really last na lang. enjoy. Yung expectations nyo since mag-work kayo dito pero in reverse. Hindi ko pa alam. Pero okay, Okay lang. I mean, I'm looking forward to it, di ba? Kasi iba nga. Di ba? We'll be playing different roles, different characters. So, I'm looking forward to it. I'm looking forward to the, yung creation na gagawin naman namin dito with, tapos di ba, iba yung dynamics with Direk Joel, yung ganon. Hindi na namin co-actor si Direk Joel, he's our director. So, ang galing, we're excited. Chetting. Siguro yun nga dahil wala pang script, hindi ko pa rin alam kung ano din. And same with Allen din, pagdating sa set, nararamdaman na lang din, ay nangyayari na lang siya. So, ayun. Thank you, ladies. Thank you. Thank you. Last question na po, pasensya na, Noni. Yes. Good afternoon. Kay Miss Herlene. Miss Herlene, ano po ang nagpayas sa inyo para makipag-co-prods kay Sir Benji Austrian? Lalo na't malaki yung cast at siguradong malaki din ang budget nito. First of all, nagkwento si Direk Joel at si Dennis, kinuwento nila yung pelikula and sinend agad humingi ako agad ng synopsis para mapag-aralan ng gusto. And nung sinabi ng may co-producer, I think it's about time. After pandemic, hindi na po uso yung competition. It's nice to work with ibang players sa industry. So this is our first time and we are very happy kasi so far, mukhang magaan naman ka-partner si engineer. Sabi ko nga sa kanya kanina, ang fresh mo. Gusto ko ganyan yung itsura mo palagi, yung outfit mo. So, excited ako and we're really very blessed dahil sabi ko kanina kay Dennis, ang laki-laki ng cast, sabi ko ganon, and nakaka-excite, lalong nakakakaba dahil ang gagaling ng mga artista. Mercedes was my actress sa short film ko. And pinabayaan ko lang siya doon, sila ni Kiko Matos. And doon pa lang humanga na ako. That's why nung nalaman ko na in na siya finally, na-excite ako. Siyempre, kumari ko, Maring Cherry Pie, napakagaling. Wala talagang ang gagaling ng mga nandito. Wala kang hahanapin pa. So, we thank everyone na nandito ngayon. Sana hindi lang ngayon yung suporta ninyo hanggang sa maipalabas namin yung pelikula namin. Siguro, sana isa to sa mga pelikula na tutulong na makabangon at makabawi ang industriya ng pelikulang Pilipino. Thank you po, Mr. Dennis, kay Miss Max. Hello po, Miss Max. Since yung mga kasama niyo po, mga award-winning tapos ang laki-laki ng cast, ano pong klaseng pressure at preparation ang nararamdaman niyo?
Yes, alam ko. Honestly, I think more than pressure, I'm feeling a lot more gratefulness and excitement. I think yung pressure siguro mafe-feel ko sa first day of taping day. Pero beyond that, I'm really grateful to be working with everybody on this table. It's gonna be my first time to work with Allen. Si Angel, sobrang tagal na namin magkakilala, pero ngayon lang kami magkakapelikula ever. Si Ana, pero hindi, parang wala yata kami eksena together. Kasi nasa kakaiba tayo ng vignette. Ang nakatrabaho ko lang here is Mercedes. And of course, Direct Joel. This will be the second time that I will be directed by Direct Joel. So, sobrang excited talaga ako. More than feeling pressure. For now. Balikan kita pag na-pressure ako sa first taping day naman. Thank you po, and congrats Direct Joel and Engineer Ben. May last word na lang from everyone. Then, photo op.